try natin ipakita sa inyo to. Ang ganda ng katawan. Ayan po ang blend ng Melsim and yung ating light dome. May makikita nyo yung itsura nya. Maayos na maayos. Tapos yung paa niya is... Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. This is PJ Vergara at andito ngayon tayo sa ating backyard. Okay, so ngayon papakita ko sa inyo yung ating mga na-breed, okay, nitong breeding season. Okay, so sila is 2 months old na, yung iba is 1 month old. Okay, so iba-iba kasi yung stages nila. So papakita ko lang sa inyo, no? So magbibigay ngayon tayo ng feeding sa kanila. Okay, so dahil sila is 2 months old na, so magbibigay tayo dito ng Derby Max 2000. Okay, so binibigay ko ito from 2 months old and up hanggang 4 to 5 months pwede po ito. Okay, makikita nyo, ito po sila, napaka-fresh. Ayan po ang itsura nya, oh. Ito po yung Derby Max 2000. Napakaganda po nito sa ating mga sisiw. So ngayon, papakita ko nga sa inyo, no, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Atin ang pupuntahan yung ating mga sisiw. So ano pang hinintay natin? Let's go. So yun nga mga kamanok, ating bibigyan sila ng pagkain ngayong umagang ito. Ayan dito ang ating mga clay pots. So dito natin nilalagay, bagong linis to. Ayan, baka mabash na naman tayo, ano? So ito yung aking paraan kung paano ako nagbibigay ng pagkain sa kanila. So nililinis ko muna yung kanilang patukaan. Mas maganda kung sa hapon pa lamang, pagkatapos nilang kumain is malinis nyo na. Pero sa umaga pwede namang linisin nyo muna bago kayo magbigay ditong inyong pagkain. Okay? So ito kasing ating mga sisiw dito sa baba, sa tangkal is by twos. Okay, tigdadalwa sila. Tapos dun sa dulo merong 3 magkakasama, no? So bibigyan natin sila, no? Tapos ganun karami. Ito po kasi ganito is 40 grams. Okay, so paano ko nasabi? So akin pong tinimbang, okay, yung laman. So 40 grams po ang isang takal na ganito. Ayan, so pag puno 40 grams, pagka medyo may bawas ng konti, so bawasan nyo lang 35 grams, ano. Pero kapag dalawa, dahil ito sila ay 2 months old na, bawasan lang natin mga 3/4 lang, ganyan karami, ano. So para sa dalawa 3/4. Okay, so sila naman is napurga na natin. So gumamit tayo ng Bastonero Plus. Okay, so yan po, ulitin ko, Derby Max 2000 to mga kamanok. Then doon sa tatlo, isang sandok. Ayan. So dito mga kamanok, wet feeding yung ating gagawin na pagpapakain sa kanila. Okay, so lalagyan natin to ng sabaw. So ito mga kamanok, wet feeding po yung ating gagawing way ng pagkain nila. Okay, so yan. So ito pong tubig na to is may kasama na pong electrolytes. Okay, kaya kung sila is uminuman o hindi, so sigurado na yung pagkain nila is meron ng electrolytes. So may intake na kagad nila. Alright, so ano bang hinihintay natin? Bigay na natin to sa kanila. So mga kamanok, makikita nyo dalawang klase ito ng kulay. So meron tayo ditong Melsim Dome. Okay, so mas lumamang yung kanyang pagkabulik. So medyo maputi-puti kasi yung bulik natin na tatay na ito is medyo light colors. Okay, light color yung kulay niya, kaya ganito yung kulay niya. Okay, tapos ito namang isa, ito naman is sweater Melsim. Okay, so sweater Melsim to. So yan po ang kulay. Makikita nyo yung paa niya is dirty feet na yellowish na dark. Okay, so yan po. Makikita nyo yung kanilang appetite. Magana naman sila. So sign of healthiness yan mga kamanok. Okay, so after 15 days bibigyan ulit natin to ng dewormer.
So water soluble muna kasi nga medyo maliliit pa sila, baka masyado silang may stress. Okay, so yan mga kamanok, pinakita ko lang sa inyo para naman na meron kayong idea sa ating mga pasisiw ngayon. Okay, so ito pa lang yung dalawa, so proceed tayo sa sunod. Alright, so ito naman mga kamanok, ito naman yung tinatawag natin na Hutch sweater. Okay, so cross to ng Hutch and sweater. Kung makikita nyo, may yellow legged feet tayo dito. At the same thing, meron din tayo ditong green legs. Okay, so ano siya, ang nanay niya is Hutch, tapos yung tatay niya is sweater. Kaya po ganito yung lumabas na palahi natin. Okay, makikita nyo yung appetite nandun, at saka yung healthiness ng ating mga sisew is nandun din mga kamanok. Okay, so ito makikita nyo, try natin hawakan to. Yan po mga kamanok, makikita nyo, ito po ay sweater. Ayan, on molting siya mga kamanok, on molting. So ongoing pa lang yung pagsibol ng kanyang balahibo. So ito po yung itsura niya. Okay, maganda po to. At pakikita nyo, yan po, ito naman po yung isa. Try natin kunin. Ito naman po yung ating sweater Hutch. Yan po. Okay, so yan, nakita nyo na yung ating palahe. So proceed tayo sa sunod. So ito naman mga kamanok, ito naman yung ating Melsim Dome. Ayan, kagaya nung nauna, ganito rin yung kanyang kulay. Halos parehas lang kasi same ng linyada naman sila. Tapos nandito naman yung ating sweater. Okay, ayan, sweater po ito, medyo nagda-dark color dito, pero magla-light pa rin yan pag laki-laki nila. Okay, so try natin ipakita sa inyo to. Ang ganda ng katawan. Ayan po ang blend ng Melsim and yung ating light dome. May makikita nyo yung itsura nya, maayos na maayos. Tapos yung paa nya is white. So ganito po kasi yung nilalabas nila kapag ka sila is nagiging dome. Okay, makikita nyo yan, ang ganda Okay, so ito namang isa, try natin kunin. Ang ganda ng katawan. Ayan, lahat sila medyo nagmo-molt, makikita nyo. So ito po yung itsura nya. Oops, wait lang, artista muna tayo ngayon. Okay, yan po. So ang paa nila is yellow feet. Okay, so ayan, nakita nyo na yung dalawa pa. So proceed tayo sa last batch natin dito. And ito mga kamanok, yung huli nating batch. Hop, yeah, wait lang. So yan sila mga kamanok. So ito is Melsim sweater. Okay, Melsim sweater yung kulay nito, yung linyada nito. Tapos ganito yung mga lumabas na kulay. Okay, so merong white feet. Okay, may white feet na lumabas. So parang hero hero ang naging kulay nila. Pero hindi ko alam kung gabago pa to pag sila is lumaki. Okay, hindi ko alam kung gabago pa to pag sila is lumaki. Yun po yung itsura nila, gaganda healthy sila. So sila is 2 months old.
2 months old na sila at nakakatawa, hindi sila masusungit pa. Siguro pag lumaki-laki pa to ng konti, magsusungit na. So kailangan natin silang ilipat ng bahay. Okay? So kailangan tigigisa na sila ng kwarto. So ngayon medyo bata pa sila, kaya nakakaigip at nakakaintindihan. Pero kapag sila is medyo umidad pa ng mga 2 months old at naging masusungit na sila, so kailangan natin, and no choice tayo, kailangan natin gumawa ng ganitong klase ng bamboo cages. Okay? So yun lang mga kamanok, ni-update ko lang kayo sa ilan pa lang itong mga kamanok bukod pa yung nasa range natin. Okay? Meron akong ini-upload na ilang mga videos na ini-update kayo sa ating mga ranging, pero ilan pa lang yon. At gagawa pa tayo ng mas maraming ranging kasi kahapon kami nilinyada ng nanay is kumuha ng ating mga bagong pisa na sisiw. Okay? So yung pa rin ay linyada pa rin ng blacks and dome. Okay, kasi yan po yung ating signature lines dito sa ating backyard. Okay, so hanggang sa muli mga kamanok, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa mga nanood at tinapos ang video ito. Okay, so see you for our next vlog. Paalam sa inyo.